Magandang araw mga mawe, nagpaluto nga pala ako ng tinolang manok dito sa asawa ko at samahan nyo na rin nga po pala kami sa aming naging gala nung nakaraang pagluwas namin nung pumunta kami ng Subic, Zambales. Kapag nga raw napapaibig ang buntis wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kaya naman eto at maagang-maga pa nga lamang ay nag-asikaso na nga kami kaagad diyan sa pagluluto ng aming aalmusalin. Kako nga dito sa asawa ko ay napakasarap naman talagang humigop ng mainit na sabaw kapag ganitong umaga. Ay may ginalaang din man din at kahit papano ay madaling kausap. Ay buti na rin lang man din at meron nga kami ditong alagang native na manok at kapag ganito nga ring napapaibig ay pwedeng ura-urada magluto. Ay iba-iba talaga kahit papano kapag naandito ka sa probinsya at masipag ka ay talaga namang hindi ka magugutom. Sobrang nahilig din talaga ako ngayon sa mga ulam na may sabaw at napaparami talaga yung kain ko kapag ganito yung mga luto. Eto na nga asawa ko ang hinayaan kong magluto diyan para kako nga ay mapadali-dali dahil medyo masama talaga yung pakilasa ko ng mga oras na yan, nahihilo at ako'y nasusuka. Hindi ko nga maintindihan yung sarili ko kung bakit kung kailan nga lamang namin naalmana na buntis ako ay saka nga lamang din ako nakaramdaw ng mga sintomas ng pagbubuntis. Magsa second trimester na nga pala ako ng pagbubuntis ko at sabi nga nung iba ay dapat first trimester pa lamang ay nakakaramdam ka na ng mga sintomas ng pagsusuka, paghihilo, pero alam nyo yun kung kailan talaga lamang namin nalaman na 4 na buwan na ay saka naman. Pero gayon pa man nga inilob ito ng Panginoon kaya naman nagtitiwala lang kami sa Kanya na meron siyang magandang plano para sa amin. At ayun nga po bukod sa pulong ay arit balik muna tayo din sa inaluto ng asawa ko at nung malambot na nga pala diyan yung karning manok ay nilagay na nga pala niya itong mga papaya. Pinili ko rin talaga itong medyo pahinog na papaya dahil gusto ko nga dito sa tinola ay yung medyo matamis-tamis yung sabaw. Naamoy ko palang talagang asbok nitong native na tinolang manok talaga namang nakakagutom na at napakabango. Iba-iba talaga kapag native ang manok, mas malasa at mas masarap. At ayan nga nung malambot na nga itong native na manok at yung mga papaya ay nilagay na rin nga pala niya dyan itong mga dahon ng siling labuyo para dagdag sarap. Tamang-tama talaga nga itong klaseng ulam na may sabaw lalo pa nga kapag almusal at napakasarap naman talagang humigaw at paniguradong busog. Lusog na naman nga kami na rin. At eto na nga po at luto na rin nga itong native na tinolang manok. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Tuwang-tuwa din talaga itong dalawang batutan namin sa ulam namin ngayong tinola at paboritong-paborito din talaga nila ang sabaw niyan. Kapag ganito nga yung mga ulam namin kadalasan ay kahit hindi na nga piliting kumain yung dalawang yan at kakain na talaga ng kanya. Tingnan nyo naman talaga namang sabaw pa lamang ay inam na. Fast forward at eto rin nga pala yung araw ng biglaang pagluwas namin at kasama nga pala namin ngayon yung dalawang bata, ang inay at saka yung kapatid kong si Ara. Biglaang gayak-laang talaga ito dahil kaninang umaga nga lamang kami nakapag-decide na tutuloy na nga kami sa pagluwas para sa gawain namin sa Subic. Ayaw na nga sana akong payagan ng asawa ko na magluwas-luwas kami dahil medyo nahihirapan nga ako ngayon simula nung nalaman namin na buntis ako doon talaga ako nakaranas ng pagsusuka at pagkahilo. Pero sabi ko nga sa asawa ko iba talagang conviction ko na gusto ko maka-attend ng gawain para sa Lord. Kako nga kung sa ibang bagay nakakaya natin bakit kako kung hindi para sa Lord. Kaya't buti na rin lang talaga at answered prayer talaga kami ngayon. Napakaganda ng panahon, mainit at napakapayapa nga ng aming paglalakbay sa karagatan. At tuwang-tuwa din talaga itong dalawang batutan namin at nakasakay daw nga uli sila ng barko ngayon. At yan nga po at makalipas na mahigit 3 oras naming biyahe mula Calapan to Batangas ay nakarating na rin nga kami dito na mag-aalas 5 na ng hapon. At dahil nga medyo ginamit na kami sa biyahe, dito na nga pala kami dumiretso para magpalipas ng gabi dito nga sa bahay ng pinsan ko sa Binyan, Laguna. Anniversary nga nila ngayong mag-asawa at saktong-sakto eto at nakiselebrate din nga kami ngayon dito sa kanila. Dito nga kami nagpalipas ng gabi para makaaga din kami dun sa destino nga ng asawa ko sa Kaingin Church of Christ para dun kami maka-attend ng Sunday service. Fast forward ulit, araw na nga ito ng Huwebes at eto nga pala yung araw ng biyahe namin papunta ng Subic, Zambales. Meron nga kaming church gatherings doon na pangkalahatan at isa rin nga kami sa nakumbidahan. Kaya naman kahit medyo malayo ang biyahe sinikap din talaga naming makapunta. Sa araw ng Sabado pa nga ang gawain namin doon pero Huwebes pa lamang ito ay bumiyahe na talaga kami para kahit papano ngay makapag-enjoy kami sa Subic at makapahinga at hindi rin ako gaanong mapagod sa biyahe. At pagkarating nga namin dito ay dito na rin nga pala kami kaagad dumiretso sa pag-stayan namin dito nga sa Label Apartel. Anyways, thank you so much pala sa isa naming kapatiran kay Sir Virginia Kimson sa pagpatuloy dito. Paniguradong mapapasarap nga ang tulog namin dito dahil ang ganda nga nitong lugar, very spacious. Tapos ayan kako nga kumpleto yung mga gamit saktong-sakto at pwede nga kami makapagluto ng aming kakainin at hindi nga bili ng bili sa labas. Feel na feel at home nga kaagad itong bunso ko at talaga namang tuwang-tuwa at nakalayas na naman nga kako.
Fast forward ulit, kinaumagahan, araw na nga ito ng Biyernes. Eto at maagang-maaga din nga akong gumising para makapagluto nga ako ng uulamin namin ngayon. Dahil gustong-gusto ko nga ngayon yung mga ulam na may sabaw, kaya't eto nga palang niluto ko ngayon, sinigang na salmon. Perfect ulam for me, lalo pa kapag ganitong umaga at ang sarap nga humigop ng sabaw, talagang napakainit. Tapos sobrang asim, ay talaga namang kuhang-kuha ang cravings ng buntis. At para mas masulit nga raw naman yung pag-stay namin dito sa Subic, eto at napagkasunduan nga namin na pumunta dito sa Subic Safari para ipasyal nga yung mga bata. 895 pesos nga pala per packs yung bayad dito, tapos buti na lamang at libre nga itong dalawang bata dahil below 3 feet sila. Sobrang excited nga itong dalawang bata at ayan, pagkapasok nga namin ay meron ng photographer at pinicturan muna kami. At eto nga yung pinaka-exciting part, ang makita na nga yung mga iba't ibang klaseng hayop at eto nga kagad yung unang bumungad sa amin, etong mga tiger. Nakakatuwa nga lamang itong bunso ko at kahit takot na takot ay gustong-gusto pa rin talaga niyang makita yung mga hayop. Palibhasa na rin nga ngayon lang din talaga sila nakakita ng mga ganitong klaseng iba't ibang hayop, ay nandun nga na yung kanilang kausisaan. Sabi nga ng iba, malaking bagay daw sa growth development ng mga bata yung naipapasyal sila sa ganitong klaseng zoo. Kahit papano ay namumulat sila at bukod pa doon ay nagkakaroon nga sila ng masayang memories kasama ang pamilya. Kaya naman sobrang thankful and grateful talaga ako sa Lord na pinaparanas niya nga yung mga ganitong bagay sa amin. Lalong higit ay kahit papano ay napaparanas namin sa mga anak namin yung ganitong bagay. Kung dati-rati nga nababasa ko lang sa libro yung ganitong klaseng zoo at pinapangarap ko lang na makapunta dito, eto ngayon nga ay kahit papano ay nakakapasyal na kami after how so many years, ngayon lang din natupad at ngayon din lang talaga kami nakapunta sa ganitong klaseng lugar. Hindi nga lamang yung dalawang bata yung sobrang nag-enjoy dito sa zoo, pati na rin nga kaming matatanda. Aba, isa tanang buhay namin ay nga ngayon lang din nga kami nakapasok dito. Ay kako nga ni salamat sa Lord, nawa nga na marami pang susunod. At ayun nga po, kinabukasan, araw ng Sabado, eto na nga mismo yung araw ng gawain namin dito sa Subic, yung tinatawag namin Samahang Pangkalahatang Kababaihang Kristiyano sa buong Pilipinas, so SPKKN. Eto rin nga yung first time kong maka-attend ng ganitong klaseng gawain na pangkalahatan at talaga namang ang sarap sa puso at ang saya na nakarating nga kami sa lugar na ito para maging kabahagi nga ng ganitong klaseng gawain. Ang mga papuring awit pa nga lamang ay talaga namang sobrang nakakabilis at ang sarap talaga sa pakiramdam na maranasan nga yung ganitong bagay. Tunay na pagpapala, lalo pa nga makasama yung iba't iba naming kapatiran mula pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Nakaka-inspire talaga yung buhay ng bawat kapatiran na makikita mo na nandun talaga yung puso nila sa paglilingkod at kahit nga na yung magkakalayo at napakalayong lugar ay talaga namang dinako nila yung lugar na ito para mapaglingkuran ang Lord. Eto yung kauna-unahan kong attend na ganitong klaseng gawain na pang national, pero sabi ko parang eto yung umpisa at tutuloy-tuloyin ko na ito taon-taon dahil iba talaga yung sayang mararamdaman mo kapag naandito ka. Isang kagalakan at pagpapala din talaga sa akin na maging gamit sa ganitong klaseng gawain. Sabi ko nga, pinagtiwala sa akin ng Lord ang pangalang Mindoreñang Mangyan at masigit kong gagamitin, lalo pa nga sa kapurihan niya. Kaya kahit sobrang layo din nga talaga ng biniyahe namin from Mindoro to Subic, ay talaga namang kinaya namin basta nga para sa gawain ng Lord. At isa talaga sa pinangahawakan kong life verse ay yung if you seek God first, everything else will follow. At tunay naman talaga at ramdam na ramdam ko talaga yung mga pagpapala ng Lord sa buhay at sa pamilya namin. Kagaya nga nito, ika-30th birthday nga ngayon ng asawa ko at salamat sa Panginoon nakapag-celebrate nga kami sa ganitong lugar at nakakain kami ng masarap-sarap. Dito nga namin napiling kumain ngayon sa isang Japanese restaurant at nakakoy gusto ko talagang humigop ngayon ng mainit na ramen. Sulit na sulit din ngayong kain namin dito at ang sasarap din talaga ng mga pagkain, ay talaga namang busog ng busog at halos hindi na nga kami makatayo sa aming kinauupuan. Thank you Lord sa lahat ng blessings at happy birthday na rin nga dito sa aking butihing asawa. Ba sa susunod na taon ay 5 na nga tayo magse-celebrate uli ng birthday mo at nawa nga ay marami pang kaarawan at patuloy tayong samahan at pagpalain ng Lord. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.